Mga kapuso, maulang weekend po ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bumuhos po ang malakas na ulan kanina, gaya po sa may EDSA Cubao at EDSA Camuning sa Quezon City. Halos mag-zero visibility rin sa Espanya Taft hanggang UN Avenue at General Luna sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang ulan ay bunsod ng localized thunderstorms. Ang ulat panahon, ihahatid namin maya-maya lang. Sinalakay na matauhan ng NBI ang isang gusali sa Makati City na sinasabing pugad umano ng mga dayuhang scammer. Bukod sa mga nabistong kagamitan, may mga nabisto ring Pilipino na nagtatrabaho man roon. Nakatutok si Jomera Presto. Sa bisa ng isang search warrant, sinalakay kagabi ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang gusaling ito sa Makati City. Ito raw ang isa sa mga pugad na mga dayuhan na sangkot sa iba't ibang klaseng scam. Ayon sa NBI, mahigit 20 ang working station sa 5 palapag na gusaling ito. May mga kwarto rin na may mga nakasulat na couple room kung saan tumutuloy ang mga dayuhan na mayroong partner. Sa rooftop nandito ang kanilang komisarya at ibinababa na lamang ang mga pagkain sa bawat kwarto para hindi na raw lumabas pa ang mga umano'y scammer. Bukod sa mga computer, SIM cards at cellphone, na-recover din ng NBI ang mga notebook kung saan nakalagay ang kanilang mga script depende sa uri ng scam. Sabi ng NBI, isa sa ilalim sa forensic ang mga computer na na-recover para malaman kung gaano na sila katagal nag-ooperate sa lugar. Bukod sa mga dayuhan, meron ding mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Iginiit nila na wala silang alam sa illegal na aktibidad. Kitchen helper lang po kami dito. Naghahatid po kami ng pagkain sa kwarto. Bawal po kami makialam. Pero may nakikita po kami mga computer. Dinala na sa tanggapan ng NBI ang mga nahuli. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sa mga motorista, nakaamba ang big-time oil price hike sa susunod na linggo na papalo po ng halos 3 piso kada litro po yan. Ngayon pa lang umaaray na ang mga motorista. At ang mga tsuper naman, hihirit kaya ng panibagong taas pasahe. Alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kahit weekend, namamasada sina Gary at Buboy para may maiuwing kita at ipambayad sa diesel. Lalo't tataas na naman ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa darating na Martes. Mababawasan na naman yung kita namin. Pila-pila na lang talaga para hindi ka panay ikot. Kaya kailangan pila na lang talaga muna. Bahala na kung magkano abuti, basta't may panggastos na. Bago ang panibagong increase, 3 magkakasunod na linggo nang sumipa ang presyo ng petrolyo. Sa kwenta ng transport group na Piston, 90 pesos ang madaragdag sa gastos ng mga tsuper para sa diesel. Nadagdag kita sana. Pag-winter po natin yan sa loob ng 25 days, ay medyo malaki din yung na mawawalang na dapat ay magagamit natin sa pangangailangan ng pamilya ng ating mga driver. Tiis-tiis din sa paggawa ng paraan ng ibang motorista. Ang diskarte, hanap na lang ibang mapapagpakargahan na medyo mabababa. Minsan nagpapatay na lang kami ng aircon ba? Para makatipid. Ganun na lang. Ayon sa Energy Department, kabilang sa mga dahilan ng panibagong taas presyo ay ang lumalalang hidwaan sa Middle East na maaaring nakaapekto sa oil exports at pagkaantala sa mga delivery ng langis na resulta ng Hurricane Milton. Wala namang actual na pagbabawas actually sa supply but speculatively nangyayari ho itong ating mga pagtaas. Base sa datos ng Department of Energy, unti-unti nang bumababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kung magtutuloy-tuloy daw ang pababang trend na ito, maaari may asahang rollback ang mga motorista sa mga susunod na linggo. Next week, depende ho kung tutuloy-tuloy ho ang pagbaba, balik ulit sa $70 per barrel yung territory, yung 78, 79, baka ho magka-rollback ho tayo. Kung bababa ho ng dire-diretso, nasa 81 na lang ho ang gasolina, baka ho malapit na ho yan bumalik ulit sa 70. Mungkahi ng pasang Mazda, magkaroon muli ng fuel subsidy sa mga jeepney driver para maibsan ang pasanin nila sa pagmahal ng petrolyo. Sa kabila ng taas presyo, hindi raw nakikita ng mga transport group na dapat magtaas din ng pamasahe. Malaking mawawala sa parte namin pero ganun pa yun po, wag na muna tayo mag-file ng penalty. Kung hihirit man kami, hindi na usap pa sir, kundi yung fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Dalawang UN peacekeepers ang sugatan sa panibagong pag-atake ng Israel sa southern Lebanon. Ang isang Pinay doon nasaksihan ng ilang pagsabog pero hindi raw siya makaalis kahit gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Malakas na pagsabog ang gumising sa Pilipinang si Myrna, Huwebes ng gabi sa southern Lebanon. Ayan o, ang lapit lang o. Umuusok-usok pa yung pinag-anuhan ng bomba. Sumabog pala ang building malapit sa gusaling tinitirhan nila ng asawang Lebanese at mga anak. Lakas talaga kasi yumanig yung buildings, nagsigawan yung mga bata. Nakakakaba yung impact talaga kasi ang lakas eh. Ikalawang beses na raw nilang nakasaksi ng pagsabog mula ng paigtingin ng Israel ang pagpuntirya sa mga lider ng Hezbollah. Gusto na raw sumama ni Myrna at mga anak niya sa repatriation sa Pilipinas pero tutol sa ngayon ang kanyang mister. Actually, may kinupkup po kami dito ng isang family eh. So, wala din kami magagawa. Walang mga bakanting bahay or saan ka matutulog. Kahapon, dalawang United Nations peacekeepers ang sugatan sa Israeli strike malapit sa Watchtower sa kanilang base sa southern Lebanon. Kinondena ng France, Italy at Spain ang nangyari. Habang nanawagan si US President Joe Biden sa Israel na huwag idamay ang peacekeepers. Ayon sa Department of Migrant Workers, all accounted for o tukoy nila ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong nasa southern Lebanon. Marami sa kanila ay nakalikas na. Ilan sa kanila ay nandun sa shelters natin. Sa ngayon, ilang Pilipino na ang nakabalik ng Pilipinas sakay ng commercial flights. Mahigit 500 Pilipino ang nagpalista sa voluntary repatriation. Mahigit 200 sa kanila ang may airline tickets pauwi ng Pilipinas at exit documents mula sa Lebanese government. Kanina, ilan sa kanila ang nag-almusal sa shelter bago ang flight pa Pilipinas ngayong araw o bukas. Handa naman daw ang DMW na sunduin ang lahat ng Pilipinong nasa Lebanon na nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero hindi raw nila masisisi ang mga Pilipinong pinipili pa rin manatili doon para samahan ng kanilang mga employer patuloy na magtrabaho para kumita at iba pang personal na kadahilanan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang umiiral na shear line ang magpapaulan sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Gayun din po sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Cagayan Valley. Sa rainfall forecast naman ng Metro Weather, asahan ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas na bahagyang hihina pagsapit ng gabi. At gaya po ng pag-ulan kanina, may chance rin ng ulan sa Metro Manila lalo na sa hapon, kaya magdala po ng payong. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan pero mas malalakas na ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao. Mga kapuso, maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. May isiniwalat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Emosyonal si retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang aniyay Davao model sa kampanya kontra droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016.
Inirekomenda raw noon ni Garma ang upperclassman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at nooy naka-assign sa PNP-CIDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa nooy aide ni Duterte na si Bongo. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Sabi ni Garma, may 3 level ng reward system ang Duterte drug war. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng 1 milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo rin aniya ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma, kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isinumite niya sa Quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections po. I realized the truth will always set us free. Tinanong ang mga police official na nasa hearing kung totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma. Lahat sinabing hindi nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon, nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makakabalidate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga nakakaalam talaga, sir. Isa pang revelasyon ni Garma, kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili na binaril habang nasa flag raising ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Inungkat din ng isang kongresista ang umano'y relasyon ni Garma kay Duterte. Whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na ron. Hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga biktima ng drug war. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao. Sa dulo ng 14 na oras na Quadcom hearing, humiling si Garma na magpatingin sa ospital na pinayagan naman ng komite. Pinag-iisipan ngayon ng Quad Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Duterte sa mga paratang sa kanya sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Senador Bongo na may papel siya sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Go, hindi sakop ng kanyang tungkulin bilang Special Assistant of the President noon ang police operations, kaya hindi po siya nakikialam sa drug war. Pero giit ni Go, walang ipinatupad na reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Si Senador Bato de la Rosa na PNP Chief ng Administrasyong Duterte, iginiit na wala raw siyang ideya sa umano'y reward system sa drug war. Wala raw siyang isinagawang reward system sa PNP maliban sa pabuya kaugnay sa listahan ng mga most wanted na aprobado ng DILG. Sinusubukan pa namin kunan na payag si Duterte, pati na si Edilberto Leonardo na ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM ay nag-resign na raw bilang commissioner. Sinusubukan din namin kunan na payag ang isang Major Albotra sa Region 7 na ayon kay Garma ay may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.